As Apostle Paul admonished, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in manner, of living, in charity, in spirit, in faith, and in purity. This morning, ang magbabahagi naman ng ating salita ng Diyos ay isa namang kabataan. Estudyante po ng Heritage Bible School. Hindi po siya malayo ng kongregasyon ng SGMA sapagkat ang kanyang ama po ay naging isang member din po ng kongregasyon dito dati. Sila ngayon ay kasulukuyang nasa Dasmariñas, Cavite at naglilingkod po ang kanyang ama sa Alabama Church of Christ. Siya po ay anak ni Brother Alan Intesi. Mga kapatid, buksan po ang ating puso't isipan sa pagtanggap sa banal na salita ng Diyos na ibabahagi nating kapatid na si Brother Regan J. Intesi. Okay, so once again, good morning po sa ating lahat mga kapatid. Morning po sa ating lahat. So yes, I am Regan J. Intesi po. And sa mga nakakilala po sa akin, so siguro nakilala niyo ako dito sa SGMA nung sinabi ni Brother Charlie sa akin, bata pa no? So nag-attend pa ako dito ng Sunday school dito sa kabila habang nagba-Bible study dito dati. But now, it is a huge privilege para sa akin to speak in front of you, to share the word of God in front of you. Now, before po ako mag-message, before ako sabihan, o nung sinabihan ako ni Sir Jun na ako yung magme-message sa SGMA, isa sa mga sinabi ni Sir Jun is that the congregation of SGMA is matanong, no? Matanong po ang congregation sa SGMA, lalo pag Bible study. Kaya meron tayong mga mic sa gitna, di ba? Para pag may magtatanong, maririnig agad ng mag-i-speak dito sa harap. Pero now, since it is a message po ako ngayon, ako muna ang magtatanong sa inyo, nauunahan ko na po kayong lahat. Ako po muna ang magtatanong. Although hindi naman siya tanong, pero meron akong bibigay na statement and ang kailangan lang po nating sagutin is that yung true or false. Magbibigay ako ng statement, sasagutin po natin ng true or false. First statement, ang lahat ng lalaki ay manloloko. True or false? False, may nag-true, may nag-false. Next statement, ang lahat ng lalaki ay manloloko. Next, ang lahat ng babae ay mahihina. False. Ang bilis ni sister, no? False. So, yung mga statement na ganun, pag sinagot natin, kung isipin natin, mahirap siyang sagutin. Di ba? Bakit siya mahirap sagutin? Mahirap siya kasi kung may sagot ka man sa statement na yon, subjective siya. Di ba? Nakadepende sa opinion ng tao. Now, subjectivity. Subjectivity is an understanding, no, that each and every one of us have their own perspective, have their own beliefs. Di ba? Pero tayo bilang mga Kristiyano, we don't deal with subjectivity. Diba? Hindi po tayo nakikipag-deal sa subjectivity. Bakit? Kasi our beliefs, our perspective must be one, must be united, hindi po ba? Dapat po yung paniniwala natin, yung alam natin is united. So we don't deal with our own opinion. We don't base our belief, our faith sa sarili nating opinion. Isa sa bagay na hindi dapat subjective sa isang Kristiyano ay yung pananampalataya niya, yung faith niya. Yung faith ng isang Kristiyano is hindi dapat subjective. Now, this morning, we will be talking about faith. At pag-uusapan natin siya through reading a story. Kanina sa scripture reading, I think nabasa naman po natin, napakinggan natin, itong scripture reading, alam natin yung kwento. The wind and the wave obeys Jesus. Diba? So, lahat tayo familiar doon sa kwento na yon. So, siguro kahit sa mga bata natuturo yung kwento na yon. But now, we'll be talking about 3 scenarios doon sa story na yon.
doon sa scene na yon where Jesus calms the storm. Diba? Where the wind and the wave obeys Jesus. Now, kung babasahin natin, first scenario. Ang first scenario natin is yung scene before the storm. Pag binasa po natin itong Mark chapter 4, makikita natin na before the storm, pag umatras tayo, nakikita natin si Christ nagsasabi ng mga parables. Nagtuturo ng mga parables, di ba? And pag tinignan po natin sa ibang account, lalo sa Matthew, pag tinignan natin sa Matthew, ang daming ginawa ni Christ bago yung scene na wind and wave obeys Jesus. Ang daming mga nangyari bago pinakalma ni Christ yung storm. Ano yung mga nangyari? Pumunta sila sa Capernaum, si Jesus, pinagaling niya yung centurion. Pagkatapos siya pagalingin yung centurion, anong ginawa ni Jesus? Ang ginawa ni Jesus, pumunta siya sa bahay nila Peter. Pinagaling niya yung mother ni Peter. Na kung iisipin po natin, dun sa mga pangyayaring yun, hindi mag-isa si Christ. Hindi mag-isa si Jesus. Si Jesus, kasama niya yung mga apostles niya. Before pa mangyari na pumunta sila sa Capernaum, galing silang, yung specific siguro is yung Chorazin. Whereas Jesus did yung Sermon on the Mount. At syempre sa Sermon on the Mount, hindi lang si Jesus mag-isa doon. Sino yung mga kasama niya? Yung mga apostles din niya. Diba? Si Jesus nagturo, nagsabi ng parable, nagperform ng miracles, ang kasama niya, yung mga apostles niya. At yung mga apostles niya, kung iisipin natin, kung tayo yun, di ba? Kung tayo yung apostle si Christ, kung tayo yung nasa pangyayaring yun, kung tayo yung nasa senaryong yun, ano yung tingin natin kay Christ? Wow. Amazing, di ba? Mapapakinggan natin yung mga words ni Christ, yung mga message ni Christ, and it makes us all realize na si Christ hindi lang siya basta tao. It makes us all realize na si Christ hindi lang siya basta mere na teacher, mere na rabbi. He is a God. Pag binasa natin lahat ng mga tinuro niya sa Sermon on the Mount, pag binasa natin yung mga parables, bago yung wind and wave obeys Jesus. Na kung tayo, pag napakinggan natin yung mga bagay na yon, yung faith natin kay Christ, lumalakas, what more yung mga apostles, di ba? Napakinggan nila yon actual. Nakita nila yung miracle actual. So anong klaseng faith yung meron siguro sila kay Christ? Sobrang lakas. Di ba? Kung iisipin po natin. Now, ano ang pangyayari before the storm? Ang scene before the storm, si Christ, kakatapos lang ng Sermon on the Mount, ng healing ng centurion, ng healing yung mother ni Peter, kakatapos lang din nung pagsabi niya ng mga parables, at kasama niya yung mga apostles. At yung mga apostles naman, since kasama sila ni Christ, nakita nila yon, napakinggan nila yon, at yung faith, yung paniniwala nila kay Christ ay malakas, matibay. Kumbaga sa apoy nag-aalab, yung faith na meron sila kay Christ before the storm. Now, sabi natin, nasa Capernaum po sila, di ba? Nasa Capernaum, sa tabi ng dagat, nagtuturo si Christ. At pagkatapos magturo ni Christ ng mga parables, tatawid sila sa Sea of Galilee. At saan sila pupunta? Pupunta sila sa, kung titingnan natin sa chapter 5 verse 1, sa Gadarenes. Di ba? Kung titingnan po natin sa mapa, nasa kabilang side po siya. No? So kailangan mo talagang tumawid ng Sea of Galilee para mabilis yung biyahe mo kasi iikot ka pa doon. Di ba? Kung hindi ka tatawid ng Sea of Galilee. So yun yung ginawa nila. Sabi dito sa 35, on the same day, he said to them, let us cross over to the other side. Saan niya ulit yun? Yung Gadarenes. Now, when they had left the multitude, they took him along and in the boat as he was, and other little boats were also with him. So nakasakay sila sa bangka. Siyempre, tatawid sila sa Sea of Galilee, dapat magbangka sila. Nakasakay sila sa bangka, pupunta sila sa Gadarenes, at ito yung nangyari. Ito yung nangyari pagdating nila o pagsampa nila sa bangka. Ang sabi dito, sa 37, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. Nagkaroon ng malakas na hangin. Nagkaroon ng malakas na alon. Nagkaroon ng bagyo. Yung alon, sobrang lakas to a point. Ang sabi dito,
The waves are beating yung boat to a point na yung boat, nagkakaroon na ng tubig sa loob at yung tubig umaapaw sa loob. So, lumulubog yung bangka. Lumulubog yung sinasakyan nila Christ, nila Jesus. Ganon kalakas yung bagyo. And that time, ang sabi dito, he was in the storm asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Si Christ natutulog. Ang lakas ng bagyo, ang lakas ng hangin, ang lakas ng waves, ang lakas ng alon, si Christ. Palubog na yung bangka, si Christ may unan pa, natutulog, mahimbing. Ginising sila ng mga apostles, ginising siya ng mga apostles, anong sabi niya? Teacher, do you not care? Wala ka bang pakialam? Before the storm, ano ang pangyayari? Ano yung senaryo? Yung faith ng mga apostles kay Christ, sobrang lakas. Second scenario, during the storm. During the storm, anong sinabi ng mga apostles? Teacher, do you not care? Wala ka bang pakialam? Nasaan yung faith? Nasaan yung sinasabi natin kanina na dahil nakita nila yon, napakinggan nila yung mga message ni Christ, nakita nila yung miracles ni Christ, yung faith nila malakas, nag-aalab. Nasaan yon? Nawala. And kung titignan po natin, mapapatanong tayo, bakit ginising ng mga apostles si Jesus? Pag binasa natin, or kung galing tayo sa Sunday school, iisipin natin na kaya ginising ng mga apostles si Christ para patigilin niya yung storm. No, kung iisipin po natin. Pero, hindi eh. Kasi kung babasahin po natin yung text, ang sabi niya, nung pinakalma ni Christ yung storm, nagulat sila, natakot sila. At anong sabi nila? Who can this be that even the wind and the sea obey Him? Hindi nila expected na kayang patigilin ni Christ yung bagyo. Hindi nila expected na si Christ kanyang panatilihing kalmado yung dagat. Hindi nila na-expect yun. So ang question, bakit nila ginising si Christ? Bakit nila ginising si Jesus? Sabi din ni Christ, kung titignan natin sa verse 40, ang sabi, why is it that you have no faith? Ba't wala kayong pananampalataya? Ba't wala kayong faith? Hindi natin pwedeng sabihin na ginising ng mga apostles si Christ kasi may paniniwala sila o may faith sila na kayang patigilin ni Christ yung storm. Hindi. Kasi ang sabi ni Christ, wala kayong pananampalataya. Nasaan yung pananampalataya ninyo? So during the storm, yung faith nila wala. So ang tanong, ba't nila ginising ulit si Christ? So i-picture po natin yung scenario. During the storm, ano ang nangyayari? Malakas yung hangin, malakas yung alon po. Tapos yung alon, sobrang lakas to a point na sunod-sunod yung hampas ng alon sa boat. At yung boat, unti-unting nasisira, yung tubig, unti-unting pumapasok sa loob ng bangka. At yung bangka, unti-unting lumulubog. Kasi yung tubig sa loob, paangat ng paangat. Now, kung ikaw, yung tao sa boat, hahayaan ba natin na lumubog yung bangka na sinasakyan natin? Hindi, di ba? May gagawin tayo. May gagawin at gagawin tayo. Si Peter, sila Andrew, they are fishermen, di ba? At kung titingnan natin, magaling sila pagdating sa bangka. Magaling sila pagdating sa mga ganitong pangyayari. Ano kaya ang ginawa nila? If the boat is filling up with water, anong ginagawa ng mga apostles? Kung tayo yung nasa senaryong yun, anong ginagawa natin? Kung yung bangka natin napupuno ng tubig. Tingin po natin, ano? Tatanggalin natin syempre, di ba? Syempre may tubig sa loob ng bangka, napupuno yung tubig sa loob, tatanggalin natin yung tubig sa loob para hindi siya mapuno ng tubig. Ba't nila ginising si Christ? Ba't nila ginising si Jesus? Para ba pakalmahin yung storm? Para ba patigilin yung bagyo? Possible po na hindi. Ginising nila si Christ para tulungan silang magtanggal ng tubig sa loob ng boat. Kaya sinabi ni Christ, wala silang pananampalataya. Kaya sinabi ni Christ, wala silang faith. Hindi nila ginising si Christ kasi naniniwala sila na si Jesus kaya niyang patigilin yung bagyo. Hindi nila ginising si Christ kasi naniniwala sila na si Jesus, pag sinabi niya lang na peace be still, mapapatigil na yung bagyo. Wala silang faith nung time na yon.
wala silang pananampalataya kay Christ nung time na yon. Takot sila nung time na yon. So bakit nila ginising si Christ? Wala ka bang pakialam? Teacher, wala ka bang pakialam? Lumulubog tayo. Kami dito, nag-aalis kami ng tubig. Sa loob ng bangka, ikaw natutulog. Wala ka bang pakialam? Hindi ba? Yun yung ibig sabihin ng mga apostles dun sa sinasabi nilang, do you not care? Wala ka bang pakialam? Kami dito, nasa bangka, pinipilit naming alisin yung mga tubig sa loob. Kami dito, nasa loob ng bangka, pinipilit namin na hindi tayo lumubog, tas ikaw natutulog. Wala ka bang pakialam? Nasaan yung faith ng mga apostles? Wala. Before the storm, sabi natin yung faith nila nag-aalab. Yung pananampalataya nila kay Christ matibay. Pero during the storm, nawala yung faith nila kay Christ. Now, syempre, pangatlong senaryo, before, during, ano yung next? Syempre, after na. Di ba? So, after the storm po, ano nangyari? Sabi dito sa 39, then he arose and rebuked the wind and sea and said to the sea, peace be still. And the wind ceased and there was a great calm. Kung nanonood po tayo ng mga movie, alam natin yung patapos na yung laban o digmaan sa mga movie. Ano yung parang sign na yun na yung war o yung digmaan sa movie patapos na? Kapag yung ulap, bumuka na, no? Pag may araw na, no? Pag may gleam na ng araw. Pag may reflection na may sinag na ng liwanag. Tapos yung madilim na clouds, bubuka, ganyan. So imagine, ganun yung nakita ng mga apostles. Malakas yung bagyo, syempre yung ulap is maitim, syempre walang liwanag. Pero the moment na sinabi ni Christ, peace be still, parang ganun yung senaryo, no? Nawala yung ulan, kumalma yung dagat, at yung ulap na maitim, bumuka. Tapos yung liwanag, nagpakita ulit. At pagkatapos nun, sabi niya, they feared exceedingly and said to one another, who can this be that even the wind and the sea obey him? Dun sa pangyayaring yun, mas napatunayan ng mga apostles na si Christ, hindi lang siya basta tao lang. Mas napatunayan ng mga apostles na si Christ, hindi lang siya basta teacher. Si Christ is God. After the storm, yung faith nila kay Christ, bumalik. At it could be na mas tumibay pa. Now, application sa ating mga Kristiyano. May mga ganong pangyayari po tayo sa mga buhay natin. Before yung storm, malakas yung faith natin kay Christ. During the storm, nawawalan tayo ng pananampalataya kay Jesus. Pag na-overcome natin yung storm, may faith tayo ulit. So, yung faith natin, on and off, no? Kasi pag okay tayo, may faith tayo. Pag hindi tayo okay, yung faith natin nawawala. Pag okay tayo ulit, yung faith natin bumabalik. Same thing sa mga apostles. Now, pwedeng vice versa. Pag hindi tayo okay, may faith tayo. Pag okay tayo, yung faith natin nawawala. Pag hindi ulit tayo okay, yung faith natin bumabalik. Kahit anong senaryo sa buhay natin, may okay man tayo, hindi man tayo okay, yung faith natin on and off. Kagaya ng mga apostles. And proven and tested po yan sa mga buhay natin, di ba po? Naranasan po natin sa mga buhay natin yan. Na yung faith natin nandyan, biglang wala, biglang nandyan. Bakit? The question is why? Bakit yung faith natin on and off? Kasi yung faith natin, sabi natin kanina, subjective. Nakadepende sa kung anong sitwasyon natin. Nakadepende sa kung ano yung nararanasan natin. Nakadepende sa kung ano yung iniisip natin. Pero ang sabi po natin, yung faith natin as a Christian, hindi po dapat maging subjective. Objective faith dapat. Akala ko nakapost yung objective faith dyan yung title kanina. Pero ang title po natin is objective faith. Yung faith dapat natin is objective, hindi subjective. Yung faith na dapat natin nakabase sa iisa lang. Hindi dapat nakabase sa sarili natin.
Hindi dapat nakabase sa kung anong sitwasyon natin. Okay man tayo o hindi. So laging sinasabi na we Christians must have faith. Kailangan may pananampalataya tayo. Dapat may faith tayo kay Christ. Pero anong klaseng faith dapat ang meron tayo? Subjective ba dapat? Dapat ba yung basis ng faith natin, yung sarili natin? Dapat ba yung basis ng faith natin, yung kung ano yung nararanasan natin? Nakadepende ba dapat sa kung ano yung phase ng buhay natin? Hindi. Kasi kung nakadepende po sa atin yung faith na meron tayo, para tayong ilaw, on and off. Hindi ba po? Yung faith natin, nandyan, parang, tawag dito, lulubog lilitaw. No? Yung faith natin, lulubog lilitaw. On and off. Kung yung basis ng faith natin is yung sarili natin. Now, it is an encouragement po para sa ating lahat na dapat magkaroon tayo ng faith. Pero hindi lang basta faith. Dapat may basis yung faith natin. And ano po yung basis ng faith natin? Hindi dapat yung sarili natin. Ang basis ng faith natin, si Christ, si Jesus. Kaya sinabi ni Christ sa mga apostles, why is it that you have no faith? Kasama niyo ako. Ba't wala kayong pananampalataya? Kasama niyo ako. Kasama na nila si Christ. Andun lang si Christ, natutulog lang si Christ, pero yung faith nila nawala. Bakit? Kasi yung basis ng faith nila, nakadepende, nakabase sa sarili nila. Yung basis ng faith nila, nakabase sa kung ano yung naranasan nila. Lulubog na sila. Kaya ang sinabi ni Christ, why is it that you have no faith? So, tayo, it is our time to change yung perspective na kung paano tayo manampalataya. It is our time to change yung basis ng faith natin. Kailangan, yung faith natin, hindi dapat nakadepende, hindi dapat nakabase sa kung ano yung nararanasan natin. Yung faith natin, hindi dapat nakadepende sa kung okay ka man o hindi. Dapat yung faith natin nakadepende kanino? Kay Jesus. Kasi kung yung faith natin nakadepende kay Christ, meron ka man o sa wala, may faith ka kay Christ. Pag yung faith natin nakadepende kay Christ, mahirap man ang buhay o hindi, yung faith natin na kay Christ pa rin. Yung faith natin hindi lulubog lilitaw. Yung faith natin, palitaw ng palitaw. Nag-e-express ng nag-e-express. So yes, let's have faith. Magkaroon po tayo ng faith. Pero our basis should be Christ. Yung basis ng pananampalataya natin should be si Jesus. Now for our conclusion, I hope we acknowledge or we accept yung idea ng basis ng faith. Because if we don't know kung ano yung basis ng faith natin, mahirap. Kasi yung faith natin magiging on and off. Focus on Christ. Dapat yung basis ng faith natin, yung faith natin, hindi subjective. We must have, all Christians must have an objective faith. So yun lamang po yung message natin for this morning. I hope marami po tayong natutunan. Thank you po.